Sinabi ni Antonio Carpio na ang paglalagay ng mga permanenteng istruktura sa mga contested area o mga pinag-aagawang teritoryo ay makakapigil sa China sa pagsira nito sa mga bahura at pag-exploit sa mga marine resources na dapat ay para sa mga mamamayang Pilipino lamang. Aniya, I am in favor of putting up a structure there for the purpose of protecting and preserving the marine environment. Ang mga Chinese na... Ayan para i-check na natin yung report tungkol dito, dumako tayo sa The Manila Times, okay? Kaya to title, mga utol, yung title na pinakita kanina na Sir Pau PH, ayan The Manila Times, Carpio backs building of shoal structures. Okay? So, basahin natin ng konti. Former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio backed the establishment of permanent structure in the West Philippine Sea to protect and preserve the country's marine resources. Okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Actually mga utol, itong next topic natin palagay ko isa sa pinakamagandang plano ng ating gobyerno tungkol sa issue sa West Philippine Sea, sa kinakaharap nating issue with China, sa pangaagaw ng teritoryo ng China, dahil eto yan mga utol, no? Teritoryo sa West Philippine Sea, tatayuan ng mga istruktura. Okay? 2024 budget nakahanda na laban sa China. Anyway, mga utol, syempre, kagaya ng palagi ang ating ginagawa, ika-counter-check natin kung totoo nga ba ang mga bagay na ito. Para na rin lang sa ating mga impormasyon, karagdagang impormasyon na rin mula ito kay Sir Pau PH. Paki-subscribe siya mga utol, paki-like na rin yung video. Ganyan lang, pindutin niyo lang like, pindutin niyo yung subscribe. Subscribe all Anyway, so alamin na natin kung ano nga ba ang plano ng gobyerno dito. Sir Pau PH. Magandang araw sa inyong lahat mga kaalyado. Sir Pau PH pong muli nagbabalik at may mga bagong kaganapan na naman tayong pag-uusapan. Pero bago natin simulan mga kaalyado ay gusto ko muna kayong pasalamatan sa patuloy na suportang binibigay ninyo sa channel natin. At gusto ko lang din linawin sa inyo mga kaalyado na kailanman ay hindi nagbahagi ng fake news at maling impormasyon si Sir Pau sa inyo. Nice one. May prinsipyo po tayong tao. Hindi natin magagawang mag-imbento ng mga kwento o balita para lamang i-feed o i-satisfy kayo para makahakot ng maraming views. Pangako mga utol malinaw na malinaw yan. Okay, si Sir Pau PH ay hindi naglalabas ng fake news. Mang i-feed o i-satisfy kayo para makahakot ng maraming views. Pangako mga kaalyado, kailanman ay hindi ko kayo lolokohin. Lahat ng content natin ay nasusulat at merong legal na pinagbasehan. Yun. Sa mga nagdududa, make your own research. Pag na-find out nyo na fake ang ibinabahagi ni Sir Pau, then it's up to you kung susuportahan nyo pa ako o hindi. So yun nice lang, one. maraming salamat sa pakikinig at magsimula na tayo mga kaalyado. Ang unang pag-uusapan natin ay ang planong pagtatayo ng mga istruktura sa West Philippine Sea. Ang sabi dito sa title ng pag-uusapan natin, Antonio Carpio backs building of shoal structures in West Philippine Sea. Kahapon lang na-publish itong pag-uusapan natin mga kaalyado. Building of shoal. So, suportado nga po ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pagbibuild up ng mga permanenteng istruktura sa ating West Philippine Sea para maprotektahan at ma-preserve ang mga marine resources ng ating bansa. Sa isang panayam na isinagawa ng The Manila Times kay former Associate Justice Antonio Carpio, muling idiniin nito na ang Ayungin Shoal ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at base sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang Pilipinas daw ay merong eksklusibong karapatan na magtayo ng mga istruktura sa Ayungin Shoal at iba pang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Malinaw na malinaw yan mga utol yung pahayag na yon o statement ni Justice Carpio So bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang ibahagi ito kasi ito'y minungkahi na po ng mga ating mga legislator. Okay? Particular si Senator
Cheese Escudero, mga utol. Ito yung nailabas ko na. So gusto ko lang i-share ulit sa inyo, no? Ayan, ang Pilipinas planong magpagawa ng structure sa Ayungin Shoal. Ngayon, yun ay susuportahan ni ex-Justice Secretary Carpio. Anyway, Cheese Escudero, pakinggan muna natin. I think the comments of Mr. Tiglao, or anyone for that matter, commenting on the statement made by the Chinese representative at this point in time is irrelevant. The President already spoke and said that there is no such agreement, there is no such commitment, and if any there was, that he hereby rescinds it. That should have put an end to this issue. Ang nakakalungkot, Mr. President, tayo na yung nag-aaway dahil nagre-react, nagtuturan at nagsisisihan dahil sa sinabi ng may tuturing nating katunggali sa isyong ito kaugnay ng West Philippine Sea. Tama. Huwag nating payagan at pahintulutan na mangyari ito sa pagitan nating mga Pilipino. Nagkakaisa tayo dapat. Kaugnay ng posisyon, paninindigan at prinsipyo natin sa bagay na ito at hindi tayo dapat nag-aaway-away at nagtuturuan. Pangalawa, Mr. President, Your Honor, I hope the gentleman will join me. As I have stated, I will be proposing in the deliberations of the national budget that we allocate at least 100 million for the construction of facilities in that area, not a military base, but a shelter, a lodging facility, not only for our soldiers, but for fishermen, whatever their nationality may be, who may be facing rough waters in that part of the sea, and they can find shelter perhaps there in case it should so happen. And may I ask the gentleman to join me so that we can finally replace the BRP Sierra Madre and have suitable accommodations, again, not only for our soldiers, but any fisherman of whatever nationality that may need shelter and sanctuary. Mga utol, malinaw na malinaw yon, pinopropose sa Senado ni Senator Cheese Escudero na magtayo na ng istruktura sa Ayungin Shoal particular. Kasi ito po yung nakastation sa Ayungin Shoal, yung BRP Sierra Madre, para lamang sa mga hindi nakakaalam. Okay? So, yun yung babackupan ni Judge Carpio. Okay, mga utol, mamaya i-check natin yung report tungkol dito sa nasabing statement na ito para lamang sa legitimacy ng ating featured video at topic. Okay? So, anong masasabi nyo? Pa-comment na lang. Tuloy muna natin to. Sinabi ni Antonio Carpio na ang paglalagay ng mga permanenteng istruktura sa mga contested area o mga pinag-aagawang teritoryo ay makakapigil sa China sa pagsira nito sa mga bahura at pag-exploit sa mga marine resources na dapat ay para sa mga mamamayang Pilipino lamang. Aniya, I am in favor of putting up a structure there for the purpose of protecting and preserving the marine environment. Ang mga Chinese na... Ayan para i-check na natin yung report tungkol dito, dumako tayo sa The Manila Times, okay? Kaya to title, mga utol, yung title na pinakita kanina na Sir Pao PH, ayan The Manila Times, Carpio backs building of shoal structures. Okay? So, basahin natin ng konti. Former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio backed the establishment of permanent structure in the West Philippine Sea to protect and preserve the country's marine resources. Okay? So, in this video interview, Carpio maintained that the Ayungin Shoal is part of the Philippines' exclusive economic zone, which is right, and based on the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, the country has the exclusive right to build a structure there. So, syempre alam yan ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio dahil syempre nag-aral ng batas yan. So, sabi niya, I am in favor of putting up structure there for the purpose of protecting and preserving the marine environment. The Chinese have been destroying the coral reefs. They have been destroying the coral reef in Sabina Shoal. That's why we're filing a case against China. Okay? So ano yan, legit na legit yan mga utol mula sa Manila Times. So anong masasabi nyo sa sa proposal na iyan? Tama lang ba na, pero sa akin tama na mas madaliin na nila ang pagtatayo, no? Disregard natin yung ginagawa ng Chinese na
'Di ba hinaharang tayo sa Ayungin Shoal kasi nga daw balak natin, nagdadala tayo ng construction materials at balak na natin magtayo. Yun yung hinahadlangan ng China. Kasi pilit nilang inaangkin. Imagine, inaangkin nila yung Ayungin Shoal. Ang matindi nito, pati yung Pag-asa Island kung saan may komunidad na tayo ay inaangkin din nila. O ito tama na maglagay tayo ng struktura dahil tayo yung mayroong exclusive right doon sa mga lugar na yun. 'Di ba? Tama yung proposal na yan. Sana'y madaliin. Okay? At sana'y isakatuparan na as soon as possible kasi mas magiging matibay na nakapwesto na tayo doon. So ano pa magagawa ng China? Pero syempre, knowing China, gagawa pa rin yan ng mga hakbang na kung ano-ano. Okay? So tuloy na muna natin mga utol ha. Na yan ay patuloy na sinisira ang ating mga bahura. Yung Pilipino lamang. Aniya, I am in favor of putting up a structure there for the purpose of protecting and preserving the marine environment. Ang mga Chinese na yan ay patuloy na sinisira ang ating mga bahura. Tama. Partikular na sa Sabina Shoal. Kaya nag-file tayo ng kaso against China. Kaya't kailangan talaga natin ng monitoring structure sa West Philippine Sea para ma-prevent ang China sa paninira nito sa ating mga likas na yaman. Tama. Ang paninindigan kasi ng dating Maestrado Antonio Carpio na nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea na kung sino ang bansa na merong jurisdiction sa isang exclusive economic zone has the right o may karapatan na magtayo ng istruktura dito. So yun naman pala mga kaalyado, sana pala noon pa ay sinimulan na ito. Pero anyway, hindi pa naman huli ang lahat. May pag-asa pa mga kababayan. Tama. Siguro naman meron ng blueprint ang ating pamahalaan sa mga establishmentong itatayo sa mga teritoryo natin. At syempre, PBBM administration na ito mga kaalyado, ang administrasyon na may malasakit sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. So anong masasabi nyo dyan? Ako mga utol, napakagandang hakbang yan. Isa yan sa pinakamagagandang hakbang ng ating gobyerno para lalo nating mapagtibay yung claim natin na yun. Okay. Considering, okay. Kukonsider lang natin. Yung lugar, yung mga lugar sa West Philippine Sea, tayo yung yung may eksklusibong karapatan mga utol. Meron tayong karapatan dahil kasama yon sa exclusive economic zone natin. So nasa atin yung karapatan, ngayon ay inaagaw nitong China. So ang China ay nakapagtayo na ng mga man-made island doon sa mga ibang teritoryo natin na kanilang inaangkin. Tapos yung wala, pilit pa rin nilang inaangkin. So mas tama lamang, tayo ang may mas legal na karapatan na magtayo ng istruktura na siyang hinahadlangan nga ng China. Ang tanong, pag minadali ba, nakapaglabas ng budget, magtatayo, ang tanong, ano kayang magiging reaksyon ng China? Baka lumala, natatakot ba tayo? Okay, pwede yung magsimula ng mas mabigat na pangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kasi pwede mag-react ng kung ano ang China dahil nga delusional tong mga to, 'di ba mga utol? Pero syempre, kailangan natin ipaglaban yung karapatan natin. Para sa akin So, dyan napapasok yung ating mga kaalyado. So, ano masasabi nyo dyan? May comment na lang, ituloy na muna natin Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, kilala si former Senior Associate Justice Antonio Carpio bilang isa sa mga opisyal dati at magpasa hanggang ngayon na may matinding prinsipyo sa pagtatanggol sa maritime and sovereign rights natin sa West Philippine Sea. At ayon pa kay Antonio Carpio, pwedeng magtayo ang Pilipinas ng isang marine research center na merong lighthouse. Pero mas prefer ni Carpio na civilian structure ang itayo sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. At Philippine Coast Guard mismo ang mamamahala at mag-ooperate dito. Kasi nga, pag isang military purposes daw ang itatayo, ay hindi na ito sakop ng jurisdiction ng Permanent Court of Arbitration Tribunal Award. Okay, ngayon, malinaw yun mga kung utol. atakihin man ng China, ang mga... Malinaw yun Malinaw yun. Papupuntahan lang natin ito mula sa Philippine Star, no? So yun, talagang napag-uusapan na to, no? Mga utol, napag-uusapan na to ng ating gobyerno, no? Funding pushed for permanent structure in Ayungin. So talagang
minamadali na yan. So, magtatayo talaga. Pinaplano na ng ating gobyerno na magtayo na. Legislators are pushing to finance a project that will construct a permanent structure in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea, where soldiers are stationed on the ground, BRP Sierra Madre. Kasi yan po yung nakalagay sa Ayungin Shoal natin, yung BRP Sierra Madre. Okay, gusto na natin magtayo ng structure. Pero sabi nga ng ilan, ng mga eksperto, kukulangin ng 100 milyon na budget. Totoo naman yun. Napakahirap magtayo ng struktura sa karagatan. Diba mga utol? Nasa reef lamang yan. Ito'y bahura mga utol. Okay, pero nagawa ng China yan, mga paggawa ng man-made island. Anyway, kailangan nating magtayo na ng mga structure na yan. So sana ay madaliin at sana kung ano pa man ang gawing aksyon ng China manindigan tayo at ito nga ang panawagan ng ating gobyerno, tayo po ay magkaisa sa laban na to. Hindi lang naman to laban ng ating gobyerno, ito po ay laban ng buong Pilipinas dahil Pilipinas laban ng buong ng lahat ng Pilipino dahil inaagawan na po tayo ng teritoryo ng China. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat, Sir Pao Peach. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala sabi niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.